Ito ang tunay na pasabog, hindi yung pasabog na video kuno na inilabas po ng Peanut Gallery Media Network kagabi. Anak ng teteng na yan, ang dami pong napuyat dyan, pati yung panonood namin ng series ni Top Wife naantala dahil dyan sa video na yan na wala naman palang kwenta kung hindi rehash. Mga napanood na po natin sa nakalipas po na panahon, mga old accusations na ngayon nasa ombudsman at sooner or later darating na po yan sa Sandigan Bayan. Kaya wala po talagang pasabog doon po sa video na yon. Pero ito pong pag-uusapan natin, tunay po itong pasabog. Tanungin ko kayo mga tol, naniniwala ba kayo na bomba ang araw na ito laban kay Sara Duterte? Kindly comment yes or no diyan po sa ating chat area. Sapagkat ngayong araw po na ito, ang articles of impeachment laban kay Sara Duterte ay pagbobotohan na po ng mga kongresista. Malakas ang paniniwala ng publiko kasama ng mga nagsusulong po ng impeachment laban kay Sara na makakakuha po ito ng higit pa sa 106 votes, ang 1/3 votes na kinakailangan lamang para po sa ikalawang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas ay mai-impeach ang isang vice-presidente. Talagang lumiliit na po ang ginagalawan, partikular nitong si Sara Duterte. Hindi na nila po ito maiiwasan. Bagamat napakarami pong mga kaparaanan ng ginagawa po nila para iwasan ang paghahanap ng pananagutan, pero sa nangyayari po ngayon, talagang ang tutumbukin po nito sa aking paniniwala ay ang paglilitis diyan po sa Senado laban sa kanya. Ang mga kaparaan ng ginagawa nitong mga Duterte at supporters po nila, mabalikan lamang natin, ay teknikalidad, legalidad, at dinadaan po sa Court of Public Opinions. Una, marami pong mga abogado ang nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema na naghihiling na patigilin ang ginagawa po ng Committee on Justice nung ito po'y dumidinig pa lamang sa paghahanap po ng form, ng substance, ng grounds, ng eventually probable cause. At syempre, nandiyan din po yung pagpipigil ng asawa ni Sara Duterte sa pamamagitan po ng paghain ng petisyon sa Quezon City Regional Trial Court at humihiling na ito po yung mag-issue ng temporary restraining order, pero alam din naman po natin ang inilabas na kautusan ng korte. Binabasura po nito ang petisyon ni Attorney Mans Carpio. And lately, ito pong mga supporter ni Sara Duterte sa pangunguna po ng PDP laban ay nagbanta sa mga mambabatas na kung sila po'y pipirma laban kay Sara Duterte ay kanila po itong hindi natatanggapin. Iba-blacklist daw po nila sa kanilang PDP laban, o PDP na lamang. Pero ang tanong, ilan ba ang miyembro ng kongresista sa PDP? Nakita ko sa post ni Professor Antonio Contreras, 2 lang pala. Yung Nograles yata yun, Saka, ewan ko kung sino yung isa. Ay hindi, yung bagong miyembro, si Barsaga. Yun ay base sa post ni Professor Antonio Contreras. Kaya nagtataka ako bakit ang lakas ng loob ng PDP na na mag-threaten, bagamat sinasabi nilang hindi daw po threat yun, pero yun naman ang ibig sabihin ng 2 pahina po nilang pahayag nito pong Saturday. At higit sa lahat, yung kanila pong ginawa kahapon sa pangunguna ni Baste Duterte, ang pagla-launch ng Rage Coalition somewhere in Cebu, Cebu nga ba o Visayas na lang gamitin natin para kahit paano hindi tayo magkamali. Yan, kahapon nag-launch po sila ng grupo, pero marami pong mga tumitingin diyan na yan po ay parang plan D. Kasi sabi ni Sara Duterte, may plan A, may plan B, may plan C, yun ay baka plan D na kung sakaling hindi makatakbo si Sara Duterte, ang tatakbo ay si Baste Duterte. Kayo po ba ay naniniwala doon mga tol na itong mga pinaggagawa ng mga Duterte ay para lamang talaga pigilan ang paghahanap ng pananagutan? Again, mag-comment po kayo ng yes or no kung ang paniniwala po ninyo ay gusto lamang nilang pigilan ang accountability mechanism katulad po ng impeachment para po malaman natin kung ano ang katotohanan. Sa huli naman mga tol, katotohanan ang hanap po natin dito Hindi naman dahil ayoko kay Sara Duterte, At kahit ayoko sa kanya, kung ang katotohanan ay hindi naman pala totoo yung mga ibinibintang sa kanya, wala tayong magagawa kung hindi tanggapin siya.
Pero hanggat hindi po siya humaharap, katulad ng ginagawa niya ngayon diyan sa proseso ng paghahanap ng pananagutan, partikular sa House of Representatives, mananatili na tayo po'y magsusumikap at mag-iingay sa publiko para hanapin po ang tunay na pananagutan. At sa araw po na ito, inuulit lamang po natin, ito po ang tunay na pasabog. Sa ikalawang pagkakataon, I believe, mai-impeach itong si Sara Duterte at hindi na po nila yan mapipigilan. Pero malamang sa malamang, marami pong mga debate ang mangyayari mamayang 3:00 pasado ng hapon diyan po sa plenaryo ng House of Representatives. At kaunay po niyan, pakinggan po natin ang naging interview kay Congressman Joel Chua. Anong oras po ba magsisimula ang debate? O, yan po kasi ang unang-unang tanong natin sa araw po na ito. Kaugnay ng Articles of Impeachment o pagboto sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, or I should say President wannabe Sara Duterte. Anong oras ang inaasahang actual na botohan ng mga kongresista mamaya para sa Articles of Impeachment against the Vice President? Ang normal na pagbubukas ng session ay 3 o'clock. So magkakaroon po ng roll call. Ang alam ko po, ito lang ang agenda ngayon, ang impeachment, dahil inaasahan po natin na pag binuksan po ang... Makakasingit lamang habang marami tayo, wag po kayong aalis mamaya sapagkat mamimigay po tayo ng 75 slots para po sa takbo laban sa mga bully. Kung kayo po'y magre-register for free, wala po kayong gagawin kung hindi mag-register for free. At mamaya, wag kayong aalis pagkatapos ng topic natin, isisingit po natin ito. Magkita-kita po tayo sa Saturday. Mga tol, yan po ay magaganap dito sa amin sa Pasig City. Kaya wag po kayong aalis sa ating live. 75 slots. Ang isang slot, 1,000 pesos Makakalibre po kayo ng 1,000. Kaya wag po kayong aalis. Patuloy po na natin pakinggan. Ito pong si Congressman Joel Chua. Period of discussion and debate or interpellation ay marami po ang makikilahok at magtatanong. Dahil ngayon, hindi lamang po mga miyembro ng Committee on Justice ang magtatanong, pagkus buong Kamara, mga miyembro ng Kamara. Opo, kinakailangan Kong Chuan na ipaliwanag ng kongresista yung kanyang magiging boto, pabor man o hindi, sa Articles of Impeachment against the Vice President. Normal, hindi naman po sinasabi lang minsan na sila ay pabor o sila hindi. Pero yung mga hindi pumapabor ay minsan nagsasabi rin sila na magbibigay sila ng mga paliwanag. May mga pagkakataon din na yung nag-yes ay nagbibigay din ng paliwanag. Congressman, gaano po? Medyo putulin natin yan kasi talagang usapin ngayon yung pasabog putok kung ano man ang tawag nila. Pero mukhang kwitis lamang o baka wala pa. Ito pong inilabas na video ng Peanut Gallery. Isingit po natin ito mga tol. Nasayang ang oras ko kahapon. Mahigit 30 minuto ako pong nanood doon sa mahigit 1 oras na video ng Peanut Gallery Media Network sa pangunguna nitong si CJ Hero. Inaabangan ko talaga kasi ako po'y naghahanap ng pananagutan. Hindi lamang dito kay Sara Duterte kung hindi even kay Congressman Martin Romualdez. Sabi ko baka ito na talaga yung breaking news na magdadala sa katotohanan kung ano ba yung mga bintang laban kay Congressman Martin Romualdez. Pero wala. Mga inulit lamang na mga video clippings, balita ng mainstream media, mga akusasyon ng mga DDS, inulit-ulit lamang nila, ginawan lamang po nila ng cinematography o kung ano-ano mga sound effects at mga kung ano-anong ewan kong pananalita ng nagpapakilalang journalist na si CJ Hero. Kaya in total, sa aking summation, bagamat hindi ko tinapos yon, basura yung video po ng Peanut Media Network sa pangunguna nitong si Franco Mabanta at saka itong si CJ Hero. Biruin ninyo mga tol, nung nag-post si Franco Mabanta kagabi, isingit natin ito kasi talagang usapin po ito, Peanut Gallery Media Network. May pa-post pa siya ng ganito. Ang haba pa. Sabi ko, napakahaba naman itong binabasa ko. Ako, sa totoo lang, tamad na tamad ako magbasa Nakalagay po dito yung The Mastermind. Yan, Ito, nakalagay, The Mastermind. Ito po yung sinabi ni Mabanto. Mabanta pala, Buti di ko nasabing mabantot. Ipatagalog natin kay ChatGPT para babasahin ko na lamang po. Translate
in Tagalog. Medyo lilis tayo ng kaunti kasi alam naman natin ang mangyayari mamaya kung tutuusin na sa impeachment ni Sara Duterte. No? Hindi na po question yon kung yan po ba'y mai-impeach. Sigurado tayo 100%. Tatanungin ko rin kayo mga tol, naniniwala ba kayo 100% na mai-impeach mamaya sa ikalawang pagkakataon sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte? Kindly comment yes or no mga tol kung kayo'y naniniwala na siya'y mai-impeach. But syempre, isingit natin. Ito nga po yung sinabi ni Franco Mabanta sa kanyang pinag-aariang Peanut Gallery Media Network. At nang ipinost niya ito, ang tagal-tagal naman ilabas ng video, kaya sabi ko, puro sat-sat pa, ilabas nyo na. Pero eventually, past 12 in the midnight, naglabas po sila ng video sa kanilang YouTube channel at ngayon naka-upload na rin to sa Facebook page po nila. Pero I suggest, huwag nyo nang panoorin kasi masasayang lamang ang oras ninyo. Basahin nyo na lamang yung mga panulat ng kung sino, kahit DDS. Basahin nyo ngayon ang panulat ng DDS regarding doon. Kasi ultimo DDS ngayon, maraming mga DDS ang itinuturing na yung pasabog ni na Franco Mabanta at CJ Hero basura. Ito ngayon, yung before the publication ng nabanggit na video, sinabi ito ni Franco Mabanta. 5 araw na ang nakalipas mula nang ako at 4 na miyembro ng PGMN team ay mali umanong inaresto sa isang operasyon na tinawag ng NBI na entrapment. Ngunit para sa amin, ito ay malinaw na isang illegal na setup, planado at isinagawa gamit ang puwersa. At sadyang itinapat upang pigilan ang paglabas ng video na mapapanood ninyo ngayon. Kaya sabi ko, excited ako, naknang teteng, ano kaya talaga itong video na ito? Mukhang ito na yata yung magsasabi ng katotohanan dahil mukhang ito yung pinipigilan. May mga ganung paglalaro sa isipan ko, napaka-curious ko kagabi. Kaya habang nanonood kami ng series ni Top 5, sabi ko sa kanya, Dear, tigil muna natin yan, panoorin muna natin tong video. Kaso lang nasayang ang mahigit 30 minuto na panonood ko, yung oras ko nasayang. Ituloy ko, ang binabasa natin dito. Inilalabas namin ito ngayon dahil may karapatan ang publiko na malaman kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Marami kaming hindi maaaring sabihin habang nakabinbin pa ang kaso. Hindi namin isa sa publiko ang lahat ng detalye dahil ayaw naming maapektuhan ng depensa ng aming legal team. At ayaw naming mabigyan ng pagkakataon ng isang makapangyarihang politiko na maunahan ang aming legal strategy. Ngunit balang araw lalabas din ang katotohanan na matagal na naming alam. Hindi kami mga extortionist. Tatanungin ko kayo mga tol. No? Again, another question. Naniniwala ba kayo na si Franco Mabanta ay hindi extortionist? Paki-comment nyo po, yes or no lamang, diyan po sa ating chat area mga tol. Uulitin ko ang tanong. Naniniwala po ba kayo na si Franco Mabanta ay hindi extortionist? Oy, maraming nagsasabi na no. Ibig sabihin, naniniwala kayo sa inyong opinion na siya po'y extortionist. Meron din naman nagsasabi ng yes o. Meron din palang naniniwala na hindi extortionist si Franco Mabanta in fairness sa kanya. Hindi ang PGMN ang lumapit sa kampo ni Martin Romualdez. Hindi ako si Franco Mabanta ang lumapit sa kanila. Sila ang lumapit sa akin. Nagpapanggap na nangangailangan ng tulong para sa isang kumpanyang tinatawag na Mar Ventures Mining. Hindi lang minsan kundi paulit-ulit silang nakikipag-ugnayan sa akin. Sila ang walang tigil na humabol sa akin, hindi ang kabaligtaran. Pero ibangga nga muna natin ito doon sa video ni John Consulta mga tol. Kung ano ang totoo dyan. Kasi ito yung video ni John Consulta no? Ibangga lang natin para malaman natin yan. Yan si Franco Mabanta. Yan ay sa Manila Peninsula. Hindi ko lang maipakinig sa inyo dahil paglabag sa Republic Act 4200 yung audio recording ng tawag niya sa di umano'y tauhan ni Congressman Martin Romualdez. Pero kayo na po ang humusga kung kayo po'y maniniwala sa sinasabi nito pong si Franco Mabanta. Hindi kami humingi ng pera para ibaon ang istoryang ito. Wala kaming planong ibaon at kailanman. Nasa amin ang ebidensya, ang mga mensahe, timeline at mga pangalan.
Lahat ng iyon ay ilalabas sa tamang panahon at tamang lugar. Sa ngayon, handa akong akuin ang lahat ng pambabatikos ng publiko dahil 100 million % akong sigurado na lalabas ang katotohanan at sanay na rin naman ako sa ganitong klase ng bagay. Ngayon, maging matalino tayo. Hindi kayo ipinanganak kahapon. Ang istoryang mapapanood ninyo ang tunay na dahilan kung bakit mabilis at sabayang ginamit ang National Bureau of Investigation laban sa 5 inosenteng tao sa loob lamang ng isang gabi. Nakakita umano si Romualdez ng pagkakataon upang palabasing extortion ito. Ngunit malinaw na hindi ito tungkol doon. Ito ngayon ay malinaw na suppression of press freedom. Nak ng teteng. Another question, mga tol. Suppression of press freedom ba itong ginawa ng NBI kina Franco Mabanta? Ulitin ko ang tanong. Attack ba ito sa press freedom? Suppression of press freedom ba ito? Yung entrapment operation na ginawa ng NBI laban sa kanila? Kindly comment yes or no lamang, mga tol, ha? Naniniwala kaming lahat na si PGMN lead anchor CJ Hero ang pinakamahusay na mamamahayag sa bansa. Oh my goodness. Panoorin nyo ang video. Kaya ako tuloy napanood ako eh. Nak ng teteng na, sayang tuloy yung 30 minutes ko eh. At mauunawaan ninyo kung bakit handang gawin at sugal ni Romualdez ang lahat para lamang mapigilan ito. Pagkatapos, tanungin ninyo ang inyong sarili, anong klaseng puwersa ang kikilos ng ganito kabilis, ganito kaorganisado, ganito kagastos at ganito kadesperado laban sa 5 taong inaakusahan lamang ng isang kasong maaaring piyansahan? Anong klaseng istorya ang nangangailangan ng ganitong antas ng pagsupil? Anong sikreto ang napakahalaga upang gumamit ng ganitong kalawak na political at psychological violence para lamang manatiling nakabaon? Bakit may mga anonymous accounts na wala namang nakaraang linggo? Walang kaibigan, walang post at walang profile picture. Na ngayon ay daan-daang beses kada araw kaming tinatawag na extortionist, kriminal at kung ano-ano pa. Bakit tila may matinding galit at sinadyang kakulangan sa konteksto ang pagbalita ng ilang mainstream outlets tungkol sa kasong ito? Sino ang nagbabayad para rito? Sino ba ang may kakayahang mag-organisa ng ganito? Sino ang nakikinabang kapag ang mga ordinaryong Pilipino ay pinagdududahan o pinupuot laban sa mismong mga taong nagtangkang ihatid sa kanila ang katotohanan? Bakit ang tugon sa isang di umano'y peking extortion case ay mas may mukhang digmaan kaysa simpleng law enforcement operation? Hindi ito takot ng isang taong inaapi, ito ang desperasyon ng isang taong may tinatagong kasalanan. Ganito ang itsura kapag ang isang taong may walang limitasyong resources at mabibigat na kasalanan ay naniniwalang mas mura ang sirain ang 5 tao, ang kanilang pamilya, reputasyon at kinabukasan kaysa hayaang mabunyag ang isang sikreto. Ganito ang itsura kapag ginagawa ng isang tiwaling bilyonaryo ang lahat upang hindi mapanagot. Ito ang istoryang nais patayin ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. Panahon na at anuman ang sasabihin ng mga troll farm at hindi tapat na influencers, iisa lang ang hinihiling namin habang pinapanood ninyo ang pinakamahalagang episode na ginawa ng PGMN. Boink! Boink! Sana'y alalahanin nyo kung gaano kalalim at kalala winasak ng korupsyon ng ating bansa. Anak ng teteng na yan. Kaya talaga na-curious ako, mga tol. Sabi ko, kailangan kong mabasa ito. Pinahirapan pa ako sa pagbabasa ng English ni Mabante kasi English yung pagkakasulat niya eh. No? Pag ako naman ay nagbasa, hindi ko namin pinapatranslate kay ChatGPT dito lang sa programa natin para mas maunawaan ng ating mga manonood. Kaya matapos kong mabasa yon, sabi ko kay Dear, ang tagal naman ilabas ng video. Sige, nood muna tayo ng The Kingdom. Kingdom yung Korean series, may mga zombies. Yung pinanonood namin, past 12 na, biglang nilabas yung video. At sabi ko kay Dear, tigil muna natin to, papanoorin ko lang tong video, baka nandito na yung pasabog talaga na ebidensya laban kay Congressman Martin Romualdez. Pero ang nangyari, anak ng teteng, sabi ko, bakit hindi sila sigurado? Do you think? Yung mga pag ganun pa. Do you think? Anak ng teteng na yon, no? Kaya ngayon, dahil ayoko masayang ang oras ninyo, hindi natin papanoorin yung video. Kung di babasahin po natin ang iba't ibang panulat
ng mga nakapanood po diyan. Maganda yung panulat ni Nutriban Republic, no? Maganda kasi magsulat itong si Nutriban Republic kahit ito ay kulay dilaw o kakamping. Sabi niya naman wala daw siyang kulay. Sa totoo lang maganda panulat niya. Ito. Basahin po natin, no? Ang kanyang judgment. Verdict. Dito sa inilabas na pasabog ng kuno ng Peanut Gallery Media Network. Ito na nga po, sabi niya po dito, according kay Nutriban Republic, akala ko naman may pasabog. Yung tipong may bagong dokumento, may resibo, may bank trail, may witness na may pangalan, apelyido, petsa, lugar at kaba sa boses. May ledger na hindi galing sa imagination department. May audio, may signed instruction, may ito na, finish na. Akala ko din ganun eh. Inuulit ko, panulat po ito ni Nutriban Republic ha. I expect so much doon sa video na yon, sa totoo lang. Sabi ko, siguro talagang merong napakalakas na expose na mangyayari, kaya ang lakas ng loob nila na di umano mag-demand ng 350 million pesos at naibaba ito sa 300 million pesos kaya nauwi sa entrapment operation ng NBI. Baka kaya sila nagde-demand ng ganong kalaking halaga, talagang pag inilabas yung video, talagang diin na si Congressman Martin Romualdez. Pero katulad ng sinabi ni Nutriban Republic, akala niya lang at akala ko lang din. Pero after all the cinematic music, dramatic pose, at I'm coming for your God energy, ang ending pala, old allegations. Ito na, mga tol. Mga lumang akusasyon, recycled suspicions, gawa ng mga DDS, di ba? Ang dami nilang mga pinopost noon laban kay Congressman Martin Romualdez. Parang kinonfile lang nitong si CJ Hero o ng PGMN yung mga materials po na yon. Public budget figures, political framing, at maraming don't you think. Sana hindi maingay sa inyo ang basura. May collector ngayon dito sa amin. Ate, kung don't you think, nanlalaki pa yung mata, don't you think? Anak ng teteng na yan. Ulitin ko, don't you think? Nanlalaki pa yung mata Anak ng teteng na yan, ate, kung don't you think, ang smoking gun, matagal lang may kulungan sa Facebook comment section. Hindi ko sinasabing walang red flags. I agree. Maraming red flags. Meron yung budget patterns. House Internal Funds, MOOE, Liquidation by Certification, Accounts Committee, dapat talagang busisiin yan. Dapat i-forensic audit. Dapat tanungin, dapat kalampagin, dapat hindi tinutulungan ng taong bayan. Pero, iba ang red flag sa smoking gun. Ang red flag ay senyales na kailangan mong mag-imbestiga. Ang smoking gun na wala dito sa video na sinayang ang oras ng napakaraming mga Pilipino, ulitin ko, ang smoking gun ay ebidensyang may tama, may pulbura, may fingerprint at may diretsong koneksyon sa akusado. Ang problema sa video, ipinagbenta niya ang red flag na parang baril na umuusok pa. Pagbukas mo, flashlight pala na low battery. My goodness, teteng na yan. Ang yabang ng build-up. Akala mo may bagong kabanata sa kasaysayan ng political corruption. Akala mo may dokumentong magpapayanig sa batasan. Akala mo may resibong kasing bigat ng hollow block. Akala mo may witness na magsasabing ako po mismo ang nag-abot. Akala mo may financial trail na diretsong papasok sa pangalan ni Martin Romualdez. Pero wala. Isang wala lang yung sinulat ni Nutriban Republic. Gusto ko lang pagdiinan sa inyo na wala talaga. Wala. Teteng, paasa lamang itong PGMN. Merong malalaking numero, merong galit, merong sound effects, merong sermon, merong framing na parang courtroom closing argument. Pero ang kulang, yung pinaka-importante, direct proof. Nasaan yon, CJ Hero? Nasaan yon, Franco Mabanta? Nasaan yon, Peanut Gallery Media Network? Wala
Kasi hindi porke makapangyarihan ng tao, guilty na agad sa lahat ng nangyari sa ilalim niya. Hindi rin porke suspicious ang budget pattern, automatic plunder na. Sa batas, kailangan ng koneksyon sa investigation, kailangan ng trail sa matinong akusasyon, kailangan ng ebidensya, hindi aura. Ang video sa totoo lang mas malakas bilang audit request kaysa expose. Mas bagay siyang sabihin, uy, silipin nyo na tong budget pattern, hindi ito na ang katapusan ni Romualdez. Akala ko talaga katapusan na ni Congressman Martin Romualdez eh. Pero parang yung mga critics lang ni Congressman Martin Romualdez, imbestigahan nyo na si Martin Romualdez, kasuhan nyo na si Congressman Martin Romualdez. Wala talaga yung magsasabing, uy, napanood ko. Totoo, nakurap si Martin Romualdez. Walang ganun eh. No? Mahaba masyado tong panulat ni Nutriban Republic, hindi ko natatapusin. Pero puntahan naman natin ang panulat ni Professor Antonio Contreras. Anak ng teteng talaga na yan. O, ito naman, ang reaksyon dyan ni Professor Antonio Contreras, kaugnay ng PGMN expose na yan. Pero walang kwenta eh. No? Bakit hindi ko makita ngayon dito? Nasa na yon? Ito, 15 minutes pa lang. Oh, dito tayo, dito pala sa unahan. Yan. Ito. No? Basahin po natin. Ito naman po ay observation ni Professor Antonio Contreras. No? Basahin ko lamang po Walang laman. Walang laman. Nag-a-agree ba kayo na walang laman, mga tol? I-comment nyo lang ulit yes or no. Walang laman, walang laman, walang laman. Yes or no? Ang PGMN video ay malinaw na nakaposisyon bilang isang political attack piece laban kay Martin Romualdez. Sa halip na gumana bilang isang mahigpit at dokumentadong investigative expose, mas lumilitaw itong isang rhetorically charged demolition job na heavily reliant sa insinuation, emotional escalation, at personalization. Ang problema rito ay habang malaki ang effort sa paglikha ng atmosphere ng skandal at outrage, kapansin-pansing kulang ang direktang hard evidence na mag-uugnay sa mga alegasyon tungo sa malinaw at legally sustainable conclusions. Sentro ng video, ang pagtaas ng budget ng House of Representatives sa ilalim ni Romualdez. Totoong factual at publicly documented ang paglobo ng House budget mula 16.3 billion pesos sa National Expenditure Program tungo sa 33.67 billion pesos matapos ang bicameral deliberation. Legitimate naman itong usapin para sa public scrutiny. Ngunit sa halip na seryosong himayin ang institutional mechanics ng congressional budgeting, procurement systems, audit procedures o actual fund flows, mas pinili ng PGMN video na gamitin ang budget increase bilang emotional shorthand para agad ipahiwatig na may korupsyon. Ang malaking budget ay ginawang implied proof ng wrongdoing kahit wala namang malinaw na ipinakitang documentary trail ng diversion, ghost transactions, kickbacks o illegal disbursements. Ganito rin ang nangyari sa pagtalakay sa papel ni Yeda Romualdez. Ang framing ng video ay parang sapat ng ebidensya ng korupsyon. Ang pagkakaroon niya ng posisyon sa Accounts Committee dahil lamang sa kanyang political at familial connection kay Martin Romualdez. Ngunit hindi malinaw na naipakita kung paano eksaktong nagamit ang posisyon para gumawa ng illegal act o anomalous transaction. Ang resulta, tuloy ay nagmumukhang guilt by association ang pangunahing rhetorical strategy kaysa evidence-based investigation. At sa totoo lang mga tol, pagdating doon kay Congressman Yeda Romualdez, hindi ko na po pinanood kasi sabi ko wala nang patutunguhan itong pinapanood ko. Dahil maliwanag doon sa first 30 minutes na pinanood ko na puro old accusations, insinuations, at kung ano-ano pang mga pagtira kay Congressman Martin Romualdez na inulit lamang ng PGMN. Wala akong nakita na talagang mag-uugnay direkta with hard evidence sa sinasabi nilang corrupt practices ni Congressman Martin Romualdez.
Ako, hindi ko to sinasabi para suportahan si Congressman Martin Romualdez. Alam ninyo na ang Office of the Speaker sa pamumuno ni Congressman Martin Romualdez noon ay nakatulong sa pangangailang medical ko at ng aking asawa. But it doesn't mean na ako po'y magiging sunod-sunuran kung meron mang mag-uutos sa akin, pero wala naman, to be honest with you. At kung sa parte ko naman na porket ako'y natulungan ay magiging blind na ako para ipagtanggol lamang si Martin Romualdez. Hindi po ako ganung tao. Kaya sabi ko, kung may mga akusasyon kay Martin Romualdez na sa tingin ng PGMN talaga ay malakas at meron silang ebidensya, ito na yung pagkakataon nila pero sinayang po nila. Sinayang nila hindi lamang po yung pagkakataon kung hindi ang oras ng milyong-milyong mga Pilipino na nanood po sa kanilang video na yon na mahigit po sa 1 oras. 2 oras nga yata kasi ilan yun? 140 minutes yata yung haba, ano? Ngayon, ituloy ko pa po yung binabasa natin dito na panulat ni Professor Contreras. Isa sa pinakamalaking kahinaan ng PGMN video ay ang paulit-ulit nitong paggamit ng liquidation by certification bilang parang smoking gun ng korupsyon. Totoong kontrobersyal at valid na pagdebatehan ng ganitong accounting mechanism. Maaari itong maging vulnerable sa abuse at dapat talagang masusing ma-audit. Ngunit, ang existence ng weak controls o discretionary liquidation procedures ay hindi automatic proof ng plunder o theft. Dito lalong magiging underwhelming ang video dahil imbis na maglatag ng concrete evidence ng actual misuse, halimbawa specific transactions, forged liquidations, named beneficiaries, bank trails, whistleblower testimony, o COA findings, mas inuulit-ulit lamang ang possibility ng abuse hanggang magmukhang certainty sa perception ng viewers. Kapansin-pansin din na maraming bahagi ng video ang nakaangkla sa rhetorical performance kaysa evidentiary rigor. Ang malaking expenditure sa consultancy services, utilities, communications, advertising at terminal leave benefits ay ipinresenta na parang inherently scandalous. Hindi ko na ito napanood mga tol Ngunit halos walang contextual comparison sa historical congressional spending, staffing structures, inflations, adjustments, institutional mandates o benchmarking laban sa ibang constitutional bodies. Ang dating tuloy ay hindi serious forensic analysis, kundi selective outrage designed to maximize public anger. Sa kabuuan, mas malakas ang dating ng PGMN video bilang propaganda-style political framing kaysa tunay na investigative journalism. And I fully agree. No? 100% sumasang-ayon ako sa sinasabi dito ni Professor Antonio Contreras. Ulitin ko po yung kanyang sinabi. Sa kabuuan, mas malakas ang dating ng PGMN video bilang propaganda-style political framing kaysa tunay na investigative journalism. Ang tone nito ay halos prosecutorial na agad kahit kulang sa evidentiary threshold na inaasahan sa seryosong expose. Malinaw na ang primary objective ay hindi lamang magtanong o mag-imbita ng scrutiny, kundi sirain ang political legitimacy ni Romualdez sa mata ng publiko. Hindi nito hinahayaan ang audience na mag-draw ng sariling conclusions mula sa facts. Sa halip, aggressively nitong dinidirect ang audience toward moral condemnation gamit ang emotionally loaded language, suspicion at insinuation. Ito rin ang dahilan kung bakit nagiging legally risky ang ilang bahagi ng video. Ito na, ang ikatakot mo, CJ Hero. Dahil sa aking paniniwala, you have committed multiple counts of cyber libel, CJ Hero. And huwag kang magtago sa likod ng freedom of speech or expressions. Once pailan ka ng reklamong kriminal ng mga taong sinisira mo ang reputasyon dahil sa tinatawag mong investigative journalism. Ituloy natin yung obserbasyon ni Professor Antonio Contreras. Ito rin ang dahilan kung bakit nagiging legally risky ang ilang bahagi ng video. Ang criticism laban sa public official ay protected at bahagi ng democratic discourse. Ngunit kapag ang narrative ay paulit-ulit na nagpapahiwatig ng criminality na walang sapat na documentary proof, pumapasok ito sa territory ng potentially
defamatory political messaging. Ang distinction sa pagitan ng may questionable practices na dapat imbestigahan at magnanakaw o mastermind ng corruption ay napakahalaga. Sa maraming bahagi ng PGMN video, tila nilalaktawan na ang distinction na iyon. Mas lumalalim pa ang problema dahil ang video ay tila umaasa sa pre-existing public distrust laban sa political elites upang punan ang kakulangan sa hard evidence. Sa madaling salita, ang emotional climate ng anti-establishment frustration ang nagdadala sa narrative, hindi necessarily ang strength ng ebidensya. Kapag galit na ang publiko sa political class, sapat na minsan ang suggestive framing para magmukhang convincing kahit hindi pa fully substantiated ang claims. Sa huli, underwhelming ang PGMN video bilang isang tunay na expose dahil mas marami itong insinuation kaysa substantial findings. Legitimate naman ang ilang tanong na itinataas na nito tungkol sa transparency, congressional spending at fiscal accountability. Ngunit sa halip na maglatag ng masusing documentary evidence at coherent forensic analysis, mas pinili nitong umasa sa atmosphere building, suspicion at character-centered political smearing. Ang resulta ay isang video na rhetorically aggressive at emotionally effective para sa mga already predisposed maniwala. Ngunit mas mahina pagdating sa evidentiary depth at analytical discipline na inaasahan sa seryosong investigative work. At panghuli, ito naman ay opinion ko lamang mga tol. Ang video po na ito ng PGMN ay ginawa at pinublish sa paniniwala ko without consultation sa isang legal professional, no? Sila po marahil ay may mga abogadong kakilala. In fact, in-engage ang serbisyo nito nung makasuhan ng robbery with intimidation or in layman's term extortion, itong si Franco Mabanta at 4 na iba pa. Pero tingin ko yung mga abogado na yon hindi nila kinonsulta nang ginagawa po nila ang video na ito at nang ipinablish po nila ito. Dahil kung kumonsulta sa mga abogado ang PGMN, itong si CJ Hero at Franco Mabanta, marami sa nilalaman ng video ang i-edit nila para hindi sila malagay sa mga posibleng criminal obligations sa hinaharap. Ngayon, dahil nga po nasayang ang oras ko kahapon, gusto ko ring sayangin ang ilang minuto nyo ngayon. Kagabi, ha? Gusto ko ring sayangin ang ilang minuto nyo kagabi. Kaya ipaparinig ko lamang sa inyo yung opening ng walang kwentang pasabog ng PGMN. Savings. Ito. O Ayan. Ayan, mga banat oh. Anak ng teteng na yan. May mga ganitong banat oh. ng husto. Pero bawal magkaroon ng emergency. Bawal maaksidente o magkasakit. Bawal mabahaan o mabutas ang bubok. Kahit bigla ang project o gastos sa school. Dito pa lamang, nung naumpisahan ko ito, sabi ko, yung galit ng tao, binubuhay kagad sa pasimula pa lamang ng video. No? Pineframe ng PGMN ang halaga ng pera sa pangkaraniwang Pilipino. Magkano kinikita ng pangkaraniwang Pilipino sa isang araw, sa isang linggo, sa isang taon, sa isang buwan, sa isang taon. Gaano ito mapapakain ng kanyang pamilya at ikukumpara ito sa bilyones na sinasabi nila. In short mga tol, sa intro pa lamang ng video na ito, gusto na kagad nilang merong galit ang tao habang pinapanood po ito. And think of it, ha? Do you think? Think of it. Parang Ted Filon tuloy ang dating. Isipin po natin ito mga tol. Kapag tayo po'y galit, nawawala po tayo sa reason. No? Lagi nang lang sinasabi, even yung DDS lawyer na si Attorney Libayan, lagi niyang sinasabi, when emotions are high, intelligence is low. Kaya, wag na wag tayong magre-react kapag galit tayo. No? Wag na wag tayong magsasalita hanggat maaari kapag galit tayo. And we cannot think clearly kapag galit tayo. Pero baligtad ang inoffer ng video. Sa simula pa lamang ginagalit na nito ang manonood nito. Ano ang ine-expect mo sa tao? Makakapag-isip ng tama. No? Kung ikaw talaga ay isang investigative journalist or ang kumpanya ninyo
ay gumawa ng piece na matatawag ninyong investigative journalism, hindi dapat galit ang ini-input mo muna sa tao. Let that person or people mapanood yung video at ang maging konklusyon sa kanila galit sa huli. Hindi yung sa una pa lamang, ginagalit mo na kagad ito. Paano makakapag-isip ng tama kung galit ng tao? Ha? Kaya maghanda kayo, tingin ko, ang PGMN, bukod sa kinakaharap na kasong robbery with intimidations ng grupo, nito pong si Franco Mabanta, baka humarap din partikular itong si CJ Hero ng multiple counts of cyber libel. Ang dami niyang mga siniraang tao po dito. Pati nga mga vlogger, mga tol, dinamay niya eh. No? Mga katauhan niya na Kristan, yung Nico David ba yun, yung isang babae na hindi ko kilala, at si Atty. Jesus Palsis. Nilagay nila doon, in special nilang nakalagay. It has nothing to do with the corruption of, with the alleged corruption of Martin Romualdez, kung meron man. No? Kasi sa mata ng tao, supporter sila kung sila'y sumusuporta. Like sinabi ni Kristan na si Martin Romualdez ang nakagawa ng hindi nagawa ng ibang mga speaker, na buo niya ang House of Representatives, na pagkaisa niya ito, almost mapagkaisa niya. Tapos si Nico David, tinawag niyang boss. Itong si Martin Romualdez, si Atty. Jesus Palsis, ay sinabi naman na maganda ang nagawa, di umano, ni Martin Romualdez. Yung babae, sinabing wala silang concrete evidence laban kay Congressman Martin Romualdez. Anong kaugnayan nun? Paano mapapatunayan nun ang alleged corruption ni Martin Romualdez kung isasama nyo pa yon? No? Kaya again, ang video ng PGMN ay basura para sa aking paningin. No? Even, tama. No? Yung sinasabi ng ilan dyan na even pati ang DDS nagdududa. No? Siyempre, kasi ang mga DDS, katulad ni Harry Roque, gusto nilang madamay si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman po binanggit doon sa video ang sinasabing kaugnayan ni Pangulong Bongbong Marcos. In fact, talagang naka-center lamang yung accusation kay Congressman Martin Romualdez, even yung mga pinangalanan ng ibang mga Diskaya spouses o ng Diskaya spouses at ng iba pang mga tumayong testigo nila na napanood din naman natin sa publiko katulad nila Orly Gutesa, ay wala silang binanggit maliban kay Congressman Martin Romualdez. Kaya again, basura, 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 pinaasa lamang ang tao na merong explosive expose pero wala naman. Kaya ang tunay na pasabog, ngayong araw po na ito, past 3 in the afternoon, diyan po sa House of Representatives, sa ikalawang pagkakataon, mai-impeach itong si Sara Duterte. Ha? At sa napakaraming pagkakataon, muling magpapakatanga ang mga Duterte supporters dahil ayaw nila kung bakit i-impeach itong si Sara Duterte, ayaw nilang malaman yan. Ayaw nilang malaman kung totoo ba o hindi na may mga bank accounts na naglalaman ng bilyones ang mag-asawang Sara Duterte. Ayaw nilang malaman ang katotohanan kung ito po ba'y nanuhol talaga. Ayaw nilang malaman kung ito ba'y naglustay talaga ng confidential funds. Yan ang mga tatanga-tangang Duterte supporters. Kaya wala na tayong magagawa sa kanila, mga tol. Tayo naman gumagawa ng mga bagay-bagay dito sa ating programa, hindi para sa mga tatanga-tangang DDS, kung hindi para sa mga kapwa natin Pilipino na huwag mauto ng tatanga sa mga DDS. Kasi ang katotohanan, yung mga Duterte at mga vloggers po nito, hindi naman mga tanga, no? Mga mapagsamantala. Pinagsasamantalahan nila ang katangahan ng mga Duterte supporters. Ngayon, dadako na tayo sa special portion ng ating live stream. At ito na nga po, mga tol, mamimigay po tayo ng libreng slots sa takbo at padyak laban sa mga bully sa darating po na May 16, 2026. Ang gagawin nyo lamang po ay i-screenshot ito pong ating live stream ngayon. I-screenshot nyo po kung kayo po ay gustong sumali dito po sa takbo at padyak laban sa bully sa May 16, 2026. Sa Sabado na po iyan. I-screenshot nyo po itong ating live stream. At syempre,
kayo po'y mag-register sa 3-kilometer fun run, no? Ang libre po ay 3-kilometer fun run. Paano po magre-register? Ito, gagawin na po natin, ano? Paki-screenshot nyo muna mga tol. Comment po kayo ng na-screenshot nyo na po, yes. Kung na-screenshot nyo na po, mag-comment po kayo ng yes. Para kahit paano, meron na po kayong proof of payment. Kasi yun po ang proof of payment po ninyo ng halagang 1,000 piso. Ang screenshot po nitong ating live stream po ngayon. Ang gagawin nyo lamang po ay magre-register po kayo sa link na ito. Registration links. Ayan na po, ibababa ko. Ayan. Ayan po yung registration links. Mag-register na po kayo. Fred Noveno, shoutout sa'yo Nakita ko lang yung pangalan, may check eh. Pagka may check, kapwa natin vlogger. Ibig sabihin may ganito, no? Shoutout sa'yo kung sino man po sila. Maraming salamat po sa panonood sa lahat. Maraming salamat po sa inyo Anyways, na-screenshot nyo na po mga tol. Na-screenshot nyo na po. Na-screenshot nyo na. At syempre, yung registration link na ibaba ko na po. Paki-click nyo po 'yon. To. Yan. Pin message natin. Ngayon, pagka na-screenshot nyo na po, ang gagawin nyo lamang po ay magre-register, no? Pwede po kayo magpa-register through QR code. Yan. Tapatan nyo lamang po ng camera nyo, tapos may lalabas na link doon, i-click nyo po. Pagka kinlik nyo po yan mga tol, ang lalabas po dyan ay ganito. Yan. Ito po Okay? Yan ganito po lalabas dyan pagka kinlik nyo. Siyempre, continue to destination. Yan. Tapos, eto na po. Chip, tore, takbo at padyak laban sa mga bully. 1,000 piso po ang malilibre sa inyo kung kayo po'y magpa-participate sa 3-kilometer fun run. 3-kilometer fun run. Pero kung ayaw nyo po sa 3-kilometer fun run, unfortunately, may bayad po. No? 500-meter fun run, 800 pesos. Pag kayo po'y senior o PWD, 640 pesos. 5-kilometer fun run, 1,100 pesos. Pag kayo po'y senior o PWD, 880 pesos. Pag 10-kilometer fun run, 1,200. Kung kayo po'y senior o PWD, 960 pesos. Yung 16-kilometer fun ride, ito po yung padyak, 1,300. At kung kayo po'y senior, 1,040 pesos or PWD. Pero kung kayo po'y gustong makalibre, sumali po kayo sa 3-kilometer fun run. No? Libre na po, wala na kayong babayarang 1,000 pesos. Mag-register lamang po kayo sa pamamagitan ng QR code o kaya diyan po sa registration links na ibinaba ko po sa ating live ngayon at dito po kayo i-direct niyan. No? Siyempre, pipiliin po ninyo yung 3-kilometer fun run. Yan po. Tapos, ine-next nyo lamang po yan. Then, fill up. Next. At makakakita po kayo ng payment option. Since libre po ito, hindi po kayo magbabayad. Ang i-upload nyo po rito ay ang screenshot ng live stream po natin. No? I-screenshot nyo po itong live stream po natin para yan po ang maging proof of payment po ninyo. Particular, ito po ang i-screenshot nyo. Yan. Screenshot as proof of your payment, mga tol. Sana makita-kita po tayo sa Saturday dito po sa amin sa Pasig City, takbo laban sa mga bully. Kung kayo po'y taga Metro Manila, madali lamang pong puntahan. Ito pong Pasig. Ang pinaka-landmark lamang po ninyo dyan ay Rosario. Bababa po kayo ng Rosario. Tapos meron pong Jollibee. Papasukin nyo po yung Kalsada, Rodriguez Avenue po yon. Madadaanan nyo po doon ang pansamantalang City Hall ng Pasig.
At after that, makikita nyo na po ang malaking open area. Yun na po, yung Parklinks Estate, kung saan gaganapin ang event po na ito. Muli, inuulit ko po, yan ay libre. 3-kilometer fun run courtesy ng mga sponsors po ng takbo at padyak laban sa bully sa pangunguna ni General Manager Police Retired General Nicolas Torre III, na alam naman po ninyo na atin pong sinusuportahan at inihimok na kumandidato sa pagkasenador sa 2028. Nagpapasalamat tayo sa mga sponsors na Batang Regasco, Matira Matibay, Hotel Sogo, So Clean So Good, Pit Bar, Tronics Imaging Center, 251 De Los Santos Medical Center, Global Standards, Personal Touch, CLC Marketing Ventures Corporation, Home Suite My Choice for Home Furniture, Morning Dose Coffee, FR Sevilla, Pruitas, Ushotel, Lodging Home, and Balay Pandesal. Okay? Ulitin po natin ha. Mag-screenshot po kayo, mag-register po kayo. Pagka dating po ninyo sa proof of payment, hindi po kayo magbabayad. Ang ibabayad po ninyo ay yung screenshot ng ating live stream sa oras na ito. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.